kameses, kung kayo'y mayroong mga bakanting lote, ay pwede yung taniman kung ano ang inyong maitatanim na mga gugulayin. So eto, naisip ko nga dahil sa mahal na mga bilihin, sa mahal na mga gulay, nako, bumili ako isang tali na manipis lang. Pagkakatali niya ay 12 pesos. Kangkong ay ganun din, 12 pesos. Hindi naman kasya sa amin ang isang tali lang dahil kukunti nga. So tinatatlo ko pa, ay di magkano na yon? 36 pesos. So kangkong lang yun. So kaya naisip ko, yung bakanting lote dito ng aking manugang ay nilinis ko talaga. At ganyan nga, matagal ko na yung ginagawa. Umpisa pa dyan nagtanim ako ng unang-una inunak ko nga yung talbos, kamote. Kasi yun ang unang kong binili. Ang talbosan ko yon ay itinanim ko dyan, yung talbos ng kamote. Yung puno niya. So hindi pa siya lumalago. Siyempre, kukunti lang yun na itanim ko na yun, isang tali lang. Pero, nung tumagal-tagal siya, ay lumago na siya ng lumago, hanggang ngayon ay nagugulayan na namin. At itong mga saging na ito, ay tanim ko lang din ito. Wala pa tong kalahating taon, 3 buwan pa lang ito. Kasi nang dumating ako galing abroad, ay talaga nagtanim-tanim na ako. Dahil yun ang unang-una ko napansin. Napakamahal na mga bilihin, kahit gulay lang. Meron na ako na itanim dyan na, ayan nga, saging, may papaya, mayroong okra. Syempre yung okra maliliit pa, matagal pa yung bago mamunga, baka amantay pa ako ng ilang buwan. So yung kaya ko nililinis ito, ay magdadagdag ako ng pananim. Syempre magdadagdag ako nung ano dyan, yung tinalbos ko nung isang araw na kamuting bagin o yung kamote ay itatanim ko dito mamaya, at yung punla ko na okra. Ayan. Yung unti-unti ko siyang itinatanim, unti-unti ako nagpupunla kasi hindi naman malaki yung aking punlaan. At pagka meron na siyang 2 weeks ay isa ko siya inililipat araw-araw. At kung minsan ay wala akong time, kaya minsan lang ako nagtatabas, ay ginagawa ko ng bunot. Binubunot ko na yung mga tumutubong damo. Yung hindi ko mabunot kasi malalim ang baon ng ugat, ay ginagamitan ko ng itak. Araw-araw ko yung ginagawa para hindi naman lumago o tumaas yung ano. Kasi ganyan nga, pagka siya ay napapabayaan, ganyan lumalaki yung mga damo. So dumadami din yung niknik. Iba din ang ang kaibahan ng malinis yung paligid, mga walang damo. Nababawasan yung niknik, yung mga masasakit mga ugat. So ayan nga, ganyan ginagawa ko. Lagi lang ako naglilinis, nagtatabas-tabas para mayroon akong tamna na gulay. At isa pa, ito ay nakakaganda sa aking kalusugan kasi na-exercise yung aking katawan, gumagalaw lahat ng aking katawan. So yung circulate na aking dugo ay gumagalaw din sa buo kong muscles. Kaya maganda rin yung araw-araw kami ginagawa kaysa nakaupo lang, diba? Tapos ay aantukin. Siyempre pag nakaupo lang tayo, lalo tayong tinatamad, ubos yung oras, mabilis pa naman tumakbo yung oras. Kaya ganito, hindi ko namamalayan na hapon na pala, napapadilim na. So yun, may nagawa nga ako araw-araw na kapaki-pakinabang, diba? Kung sa kapaki-pakinabang yung nagawa ko araw-araw, ay balang araw ay meron pang aanin. Keep on watching lang mga meses. Masyado naman mahaba kung lahat ng aking galaw dito ay kukwento ko pa sa inyo. At salamat ng marami sa mahaba nyo patuloy na pagsuporta sa akin. At yan muna kayo dahil ako'y mayroon pang ibang gagawin. At kung ikaw naman na napadaan dito sa aking video at hindi ka pa nakasubscribe, ay huwag mo naman kalimutang isubscribe mo na din. Hit mo na din yung bell notification para ma-update kita o ma-update ka ni YouTube pag may bagong video. Salamat sa iyong mahabang pagsuporta at panonood sa aking videos.
At sige lang ako mga kameses, tabas lang ng tabas habang may oras pa. At malapit na mag alas 6, so kaya sige lang ako nang kakabunot dito ng mga para mabawas-bawasan yung aking trabaho. Kahit na nikakagat na ako ng niknik, no? Eh, sige lang. Tabas pa rin. Kasi maya-maya ay itatanim ko yung aking punla na ilang piraso ng okra. So, kaya sinisipagan ko lang magtabas para bukas ay konti na lang yung aking bubunutin dahil nag-uulan ng panahon ngayon. Kaya, madaming tinatabas. So, ayan. At ako yung mahinga na. Tatapos ko na to. Ito na lang. Saka ako naman yung iba. Bukas naman. At ako naman ay magtatanim ng okra. So, iba naman yung aking gagawin ngayon pagkatapos ko magtabas. Kaya, iiwan ko na yan at magtatanim na ako ng okra. At ito na nga yung aking okra na ilang piraso na natitira. May 4 na piraso lang ito. Ito yung itatanim ko ngayong araw na ito para naman siya ay medyo lumaki-laki na at maganda ang panahon nag-uulan-ulan na sa gabi. So baka mas madali siyang sumibol, mas madali siyang lumaki nga dahil sa paulan-ulan na panahon sa gabi at sa araw naman ay syempre umaaraw naman. Kaya ito, samahan nyo ako mga kameses, magtanim tayo ng okra para makalibre naman tayo ng gugulayin natin sa araw-araw. At ang mahal kahit okra, ang mahal ng kilo. Kaya kailangan talaga magtanim para makatipid ng ulam. At ganito nga ang aking ginagawa sa okra, ibabaon ko lang siya ng yung alam ko na hindi siya matutumba. At nakita nyo naman, ilalagyan ko siya ng bote na plastic bottle ng soft drinks yan. Yun ay protection ko para hindi siya mabungkal ng manok kasi maraming manok dito. Kaya nilalagyan ko siya ng plastic bottle at bago ko siya papakuan mamaya nang haharangan ko na mga yung mga kahoy. Sinusuportahan ko siya ng haram para talagang hindi siya mabubungkal ng mga manok kasi maraming manok at talagang binubungkal nila kapag laging basa ang lupa dahil akala nila ay meron sila doon makakain. Kailangan lang talaga ay magsipag-sipag, magtanim ng gulay para merong libreng mauulam. Diba mga mese?
At pagkatapos ko lahat itanim mga akin na pulang okra, ay eto na. Dinidiligan ko na siya kasi tapos ko na siya itanim. So kailangan sila ba tapos nang i-transplant sa lupa ay didiligan para ma-absorb nila yung water sa kanilang katawan, ano, para hindi sila manamlay o matuyot yung kanilang dahon. Agad didiligan pagkatapos silang ilipat. So ayan, at diniligan ko na sila isa-isa, hindi lang yung okra, syempre pati na yung mga nauna ko tinanim ay diniligan ko na rin. Ito nga pala yung aking malditahing apo na sanay din humarap sa camera. Ayan, at sinasamahan niya ako magdilig-dilig ng halaman ng aking mga okra. So ayan guys, at salamat sa inyo talagang panonood. Thank you sa inyo sa pagsuporta sa aking channel. Sana'y huwag kayong magsawa na patuloy akong suportahan at gayon din ako sa inyo. At kung may bago pa lang dito sa aking channel o ikaw na napadaan dito sa aking video at nais mo naman ganitong content, ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang bell notification para ma-update ka ni YT kapag may bago akong video, at mag-comment ka na rin kung meron kang nais na i-suggest sa akin. Salamat sa iyong panonood. Bye bye!